yun sa 15-year-old, dahil sinampahan na siya ng kaso, ngayon nasa probable cause na. Sa opinion ng mga local social welfare officer, meron siyang discernment. So ibig sabihin alam na alam niya yung ginagawa niya, plinano niya. So sa opinion ng LSWDO or the local social welfare, may discernment. Now, it will now go to the legal system to validate kung may discernment or wala. Pero either way, kami nagsimula na namin hubugin yung magiging intervention plan. Sa katunayan, kakatapos lang nung assessment ng child psychologist at ng mga social worker namin doon sa 14-year-old at 15-year-old. Makukuha ko yung resulta today and doon natin maa-analisa ano ba nangyari, bakit sila gumawa ng ganito karumal-dumal na krimen at ano yung dapat natin na intervention na angkop para sa kanila. Kasi kung left ang mandato ng DSWD, hindi na to mangyari ulit. So, sisiguraduhin natin na maunawaan natin tong kaso. And at the same time, makikilahok tayo sa diskusyon tungkol sa pagbaba ng minimum age of criminal liability kasi yan ang usapan ngayon. Sinabi naman ng ating Pangulo na open tayo, na makinig, makilahok sa diskurso na yan para malaman natin dapat na ba ripasuhin yung batas or okay pa yung batas sa implementasyon nagkakaproblema. So, yan yung mga angulo. Pero the important factor is we're ready to listen sa mga policy experts, sa mga field policy experts and yung mga eksperto sa field na to para malaman natin kasi nagbabago na yung mundo eh. As we said nga, baka yung mga batas natin ay doesn't take into account yung current situation na social media and bullying and all these risk factors are in play.